So tayo na po mga minamahal ay mag-aral ng salita ng mahal na Panginoon. Tayo po'y tumayo. Mga minamahal ko, pagbibigay galang po natin salita ng Diyos. Ang buong pagkakataon, pinagkakalob na po natin si tinalagang mangaral ng mahal na Panginoon, ating beloved ordained preacher, beloved brother Fred De Asis. Bless you, beloved preacher, Brother Ronald, Raymando. Tayo po'y manalangin na mahal. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Maraming salamat. Mahal na Jesus, si matamis banal presensya, yung pinadama sa amin sa araw nito. Salamat po, mahal na Panginoon, sa mga paglangis nyo, sa mga pag-awitan, sa mga patutuo, sa mga awitin ng Children's Choir, Lord's Choir, Youth Choir, higit sa lahat, sa awitin ng Jesus Finest Generation Choir, mga tugtugan, instrumentalists, sa pagbibigay. Salamat po sa iyo, mga anak niyo matatapat. Sa pag-aaral salita, mahal na Panginoon, ikaw magpala sa ganakil ako magagawa. Umasalam ako sa inyo, sunang dalangin namin yung ginagalang, mahal na Pastor. Bless the children once again, Lord, through your word. Lagi sinasaway lahat ka ng kaaway. I bind you of Satan in the name of Jesus. Di mo sa milibang tao, sa puso yung Spirit. I command you in Jesus' name. Cast out in the name of Jesus. In the name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Praise the Lord. The highest praise, glory, honor, and power be unto the Lord our God, our Lord Jesus Christ. Sa Kanya lamang ang lahat ng pagpupuri at pagsamba. Nais ko rin po magbigay ng dobleng paggalang sa ating mahal na pastor, evangelist Wilde Estrada Almeida, the end-time prophet or loving God. We always remember and cherish blessed memories of our beloved assistant pastor, Dina C. Almeida, our beloved Mama Dear, sa kanilang mga beloved children. And we are also happy. Kasama pa rin po natin, beloved Paul Almeida, isa sa mga apo ng pastor. Isa sa mga anak natin, beloved Mr. Paul, his beloved wife, beloved Siren, at lahat po na ating nabati o lahat ating beloved preachers, beloved workers, ating mga web, mga nugtog, ating mga webcast viewers, at sa inyo lahat, minamahal. Magandang hapon. Purihan namin, mahal na Panginoon. Dapat alam natin anong posisyon natin sa harapan natin, mahal na Panginoon na mahal. We have to know who we are in the sight of God. Hindi tayo basta-basta, na mahal. Hindi ka basta-basta. Pinili ka ng Diyos. Palakpakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Yan ang tandaan natin. Hindi ka pwede manlupay-pay. Hindi tayo talunan. Amen ba? Inamahal. Hindi ka dapat matakot. We are called to become victorious. Hallelujah. Praise the Lord. Ano sabi ng Biblia? God has not given us the spirit of fear, but of power and of love and a sound mind. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi espiritu ng pag-ibig, kapangyarihan, amen? And sound mind, magaling na pag-iisip. Ibig sabihin ng magaling na pag-iisip, hindi ka basta-basta nadadala ng mga discouragement, mga negative thoughts. Tinawag ka hindi para matalo. Tinawag ka para magtagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! Malinaw sa mga sulatan, hindi gusto ng mahal na Panginoon na malungkot ang mga Kristiyano. Hindi gusto ng mahal na Panginoon ng Kristiyano naghihikahos.
Although dadaan ka dyan sa mga pagsubok, pero hindi ka dapat na nanatili dyan. Hallelujah! Praise the Lord! Yun nga lang, mayroon tayong gagawin. Kailangan, sabi na masulatan, when you do something, do it with all your might. Kung may gagawin ka, gawin mo ng buong lakas. Amen? Buong lakas. Huwag kang papayag ng panalangin mo, hindi makarating doon sa trono ng biyaya ng Diyos. Kasi may diablo, minamahal. Yan naghahadlang sa ating mga panalangin. Yan ang maharang sa ating mga prayer. Bibigyan tayo ng discouragement, negative thoughts. Gagawin kang mahina. Babalik ang kahinaan natin. Pero huwag mong kalimutan, tinawag ka para magtagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! Tinawag ka para i-bless. Hindi tayo tinawag para sa sumpa. Pinalaya tayo sa sumpa. Tinawag tayo para pagpalain at pagmana na buhay na walang hanggan. Hallelujah! Praise the Lord! Ibasa, 2 Timothy chapter 1, verse 7. Dito po sa aklat ng ikalawang sulat ni Pablo kay Timoteo. Ang talata po ay 7. Sapagkat hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan, kundi ng kapangyarihan at ng pag-ibig at ng kahusayan. Amen. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Hindi tayo binigyan ng Diyos ng espiritu ng katakutan. Huwag ka matakot sa kahirapan. Huwag ka matakot sa mga pagsubok, minamahal. Dahil yung takot, gawa ng kaawayan. Binigyan tayo ng espiritu ng kapangyarihan, pag-ibig, at kahusayan. Sound mind. Kahusayan. Kaya dapat alam natin, sino tayo sa harapan ng Diyos. Lagi kasi ilalagay sa mind natin ang kaaway. Wala, mahina ka, ganito ka, galingan ka lang, diyan ka lang. Yan ang mga udyok ng kaaway nilalagay sa ating isipan. Kailangan ang Kristiyano, alam mo kung sino ka. Amen? Anak ka ng Diyos. Ang ating Ama, makapangyarihan sa lahat. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi ka dapat natatalo ng mga kahilaan. Kasalanan, dapat hindi ka natatalo dyan. Dapat nagtatagumpay tayo sa lahat ng kasalanan. Sabi ng Biblia, the overcomer shall inherit all things. Ang mananagumpay ay magmamana ng lahat ng bagay. Palapakan natin, Panginoon. Hallelujah! Overcomer! Mananagumpay. Alam mo si Haring David, lamahal. Sa tinawag ng Diyos ay isang ordinaryong tao lamang. At ganoon din tayo. Most of us were called from nothing. Amen? Galing tayo sa wala. Halos lahat tayo. We are just ordinary people. Most of us are ordinary people. Madalang lang yung mga may sinasabi sa sanlibutan, marurunong sa sanlibutan, madalang lang. Karamihan sa atin, ordinary people. Gusto lang ipakita ng mahal na Panginoon na kaya niya magbigay ng kapangyarihan,
pagpapala sa mga ordinaryong tao. Yung walang kakayahan, kaya niya. He can manifest to the ordinary people. Palapakan natin mga Panginoon. Amen? Pinili ng Diyos ang mga mababa sa sanlibutan para hiyain ang mga rurunong sa sanlibutan. Isa tayo dyan sa pinili ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi ka binigyan ng Espiritu para ilugmok ng kaaway. Tandaan mo yan, minamahal. Tinawag ka para maging fighter, lumalaban at mananagumpay. Hallelujah! Praise the Lord! Ang gusto naman ng Panginoon, lumakad ka na mayroong pananampalataya. Kita niyo si David, minamahal? Ang kanyang kaaway, napakalaki, na higante. Goliath was a man of war from his childhood. Mula pa pagkabata, si Goliath ay mandirigma. Maraming pinatay. Isang araw, hinahamon ni Goliath ang bayan ng Diyos. Nakita ni David, isang binatilyo. He was about 17 years old at that time. 17 years old. Nakita niya, hinahamon ang bayan ng Diyos. At yung mga sundalo, sa kaharian na yan ng Israel, ang panahon na yan, nagtago sa mga yungib. Siguro, hindi pa nila, sa panahon na yan, nagkaroon sila ng takot. Dahil nakita nila, mandirigma at higante. Pero sabi ng Biblia, hindi tayo binigyan ng espiritu ng katakutan. Ang Diyos na tumitingin, malaki, maliit. Dahil ang Diyos natin, malaki, may makapangyarihan sa lahat. Our God is Almighty God. Anong sabi ni David? Dapat ganyan tayo. Sino who is this uncircumcised Philistine that defies the army of the living God? Sino ang higanteng ito, sinong Pilisteo ito, na humahamon sa hukbo ng Diyos? Kasama ka ba sa hukbo ng Diyos ngayon? Are you one of the members of the army of the living God? Do not forget, you are one of the members of the army of the living God. Sino ito? Sabi ni David, humahamon sa hukbo ng Diyos. Kung walang lalaban, ako ang lalaban. Palapakan natin, malapit. Hallelujah! Praise the Lord! Dapat ganyan ka. Ang labanan ngayon, hindi na pisikal. Hindi tao sa tao. Ang labanan, demonyo ang kalaban. Uudyok sa tao. Kahit sa atin, udyok sa atin, gagawin tayong masamang tao. Ibabalik ang dating pagkatao. Lahat. Di ba? Ganyan lang, ano lang kaaway. Gagawin yung dati mong buhay na iniwanan, ibabalik sa'yo. But remember, you have to fight. Paglaban mo, dahil ang nasayo. Sabi ng Biblia, greater is He that is in us than he that is in the world. Mas takila yung nasa atin kisa nasa sanlibutan. Jesus is greater than the enemy. Jesus Christ is greater than Satan. Sandata ng kaaway, number 1 na sandata ng kaaway, mananakot, deception, and fear. Tatakutin ka, bigyan ka ng takot, dadayain ka.
Pero, pag tumatayo ka sa salita ng Diyos, at kilala mo sino ang Diyos mo, at kilala mo kung sino ka, the devil will tremble. Manginginig ang demonyo, tatakbo sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi ni David, kung walang lalaban kay Goliath, ako. Ibig sabihin si David, malaki ang tiwala sa kanyang Diyos. At pag may panampalataya ka, kahit kailan, hindi ka pababayaan ng ating malapay. Kaya mo talunin kahirapan, karamdaman, discouragement, kahinaan, kasalanan. Kaya mo talunin because Jesus is in you. Hallelujah! Praise the Lord! Sa maikling salita, sabi ng hari, hindi ka pa pwede lumaban. You're just a child. You're just a youth. May gatas ka pa sa labi. Ano? Sabi ng hari. Yung hari natakot eh. Si David, 17 years old. Talagang may gatas pa sa labi. Sabi ng hari, hindi ka pwede pa lumaban. Ang kalaban mo ay mandirigma. Maraming pinatay. At handa pang pumatay. Diba? Sabi sa mga sulatan ikaw ay bata pa at mayroon kang magandang mukha. Magandang mukha ni David eh. Si Goliath, mamamatay tao, ibig sabihin ng pangit na mukha. Ay, hindi naman sinabi yun, pero yun ang conclusion. Di ba, mga kriminal, pangit na mukha eh. Sabi, maganda mukha mo, ibig sabihin, talagang batang-bata ka, you're innocent. Pero sabi ni David, kaya ko yan harapin. Sa pangalan ng Diyos ng Israel. I can defeat him in the name of the God of Israel. Hindi naman ang kalaban. Sabi ng Biblia, ang labanan hindi tao, labanan ng Diyos. Pag ang Diyos sama sa'yo, siyang lalaban para sa'yo. Nasa atin ba ang Diyos, pinamahal? Kasama ba natin? If you are a believer, if you are a gospel believer, if you are a born-again Christian, sigurado yan, God is with you. Sumasayo ang Diyos. Yan nakakalimutan natin eh. Kala natin, mala Panginoon, parang hindi naman kita naramdaman. Kala mo lang yon. Ang paglilingkod sa Diyos, hindi sa pakiramdam. Sa pananampalataya, sa salita ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Hindi sa naramdaman. Huwag kang maglingkod sa naramdaman. Maglingkod ka sa pananampalataya dahil ang Diyos mo, totoo at buhay na Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Sinutan ng parang mainit yata. Initan ba kayo dyan, yung mahal? Initan kayo? Hindi pa nadaradagan yung air conditioner natin. Gusto niyo ba dagdagan natin? Manampalataya tayo. Madadagdagan yan. Hallelujah! Praise the Lord! Diba? Sabi nung, inikwento nga natin mga pastor palagi noong araw, mayroong magaling magbike, lagi naririnig yan, inuulit ko lang. Sa ano lang, yung lubid lang, tinali na sa isang kahoy, at merong malalim na bangin, tinali sa kabilang kahoy, nagbike siya doon, sa lubid lang, nakatawid. Ha? Yan ang narinig, storya eh. Tawid-tawid siya, balik-balik, ang daming tao, palakpakan yung mga tao. Huminto yung nagbabike. Naniwala ba kayo na kaya ko pa tumawid uli? Oo, nakita nga namin, tumawid ka eh. O sige, sino ang naniwala dyan? Halika, sumakay sa akin, umangkas. Ni isa, walang umangkas eh. Natakot eh, baka mahulog sa bangin eh. Naniwala lang, pero walang gawa, walang pananampalataya. Sa Diyos ganyan. Pag naniwala ka, gawin mo.
Amen? Praise the Lord. Naniwala ka na pagpapalain ka, hindi ka naman nagsasamba. Di ba? Hindi ka naman nagpupuri. Hindi ka naman nagbibigay. Sabi ng Biblia, give and it shall be given unto you. Action eh. Yan ang action ng panampalataya. Naniwala ka na pagpapalain ka, pero hindi ka naman nagre-release. Parang ganun din yan. Naniwala tayo, nadagdagan pa air conditioners natin. Madagdagan pa. Pero hindi ka naman nagkakaloob. Di ba? Ibig sabihin ng panampalataya natin, walang gawa. Sabi ng Biblia, ang panampalataya na walang gawa, patay. Praise the Lord. Maraming basis ng mga patotoo, mga kapatiran, ating mga pastor, ng palataya. Sabi mo na, pastor, makakrusada tayo sa ibang bansa. Panahon na yan, 1984. Krusada tayo sa Amerika. Sabi ng kapatiran, mala pastor, hindi tayo makabayad ng ating pastoral house. Paano pa tayo magkukrusada? Sabi ng pastor, buhay ang Diyos natin, siya bahala. Amen? Ganyan pa ng palataya. Ang ginawa ng pastor, fasting tayo. Fasting na kami. Walang mampalataya ka, samahan mo lang gawa. Amen ba? Kursada tayo sa New York. Wala kang pambayad sa pastoral house, hindi ka makabayad paupa Kursada tayo. Di anong gawa? Manalangin tayo, mag-ayuno. Ayuno kami. Ano nangyari? Mga tao, lumapit sa pastor. Ginamit ang Diyos. Mala pastor, sabi ng Diyos, magbigay kami sa iyo ng pera. Nakabili ng ticket, papuntang Amerika. Hallelujah. Anong palataya Anong palataya ka? Gumawa ka. Di ba? May sakit ka. Malapit na ng palataya, gagaling ako. Ha? Anong sabi sa banal na kasulatan? Mayroong lame, hindi makalakad. Ayan sa Acts chapter 3. Pakiprepare yun. Gawa, Kapitulo 3. Yung isang lumpo, hindi makalakad. Lumpo from birth. Mula nung pinanganak. Lumpo. Anong sabi nila Peter sa John? Naniwala ka ba kay Jesus Christ na makakalakad ka? Ano pa natin? Wala nga imposible sa Kanya. Yung mga lumpo, mga may sakit, dumadaan ng kahirapan, manampalataya ka. Kaya yan. Sa isang kisat mata, kaya yan. Lutasin at pagalingin ang iyong problema na ating malapit. Ayan. Gawa 3. Gawa 3:1 patuloy pagbasa. Si Pedro at si Juan nga ay nagsisipanhig sa templo ng oras na pananalangin dahil kasiyam. At isang lalaki na pilay buhat pa sa tiyan ng kanyang ina ay dinadala roon at siya'y nilalagay nila araw-araw sa pintuan ng templo na tinatawag na maganda upang manghingi ng limos sa nagsisipasok sa templo. Ito, pagkakita kay Pedro at kay Juan na magsisipasok sa templo ay namanhik upang tumanggap siya ng limos. At pagtitig sa kanya ni Pedro na kasama si Juan ay sinabi, tingnan mo kami. At kanyang pinansin sila na umaasang tatanggap sa kanila ng anumang bagay. Datapwat sinabi ni Pedro, pilak at ginto ay wala ako. Datapwat ang nasa akin ay siya kong ibinibigay sa iyo. Sa pangalan ni Jesucristong taga Nazaret, lumakad ka. At kanyang ilawakan siya sa kanyang kamay at siya'y tinindig. At pagdakay nagsilakas ang kanyang mga paa at ang mga bukong-bukong. At paglukso, siya'y tumayo at nagpasimulang lumakad at pumasok na kasama nila sa templo
na lumalakad at lumulukso na nagpupuri sa Diyos. Palapakan natin, mahal na Panginoon. Amen? Mayroon bang limitasyon ang kaya gawin ng mahal na Panginoon? Mayroon bang limit ang kanyang kapangyarihan? Walang limit. Ayan o. Lumpo mula sa sinapupunan ng kanyang ina. Dinadalang tao pa lang yung bata, lumpo na. Kaya nilabas, lumpo. Diba? Laging nandoon sa gate ng templo para mamalimos. Nakita si Pedro sa si Juan. Nakita nila. Nahingi ng limos. Pero sabi ni Peter at ni John, ginto at pilak wala kami. Ngunit yung nasa amin, ibibigay namin sa iyo. Malapahan natin, malapahan ako. Amen? Ano ba yung nasa iyo? Ano ba yung nasa atin? Ang mahal na Panginoon sa Kristo, yun ang suma sa atin. Kaya mo ba ibigay yan sa iba? Kaya. At pang ang mahal na Panginoon nasa iyo, kaya mo rin manghingi ng mga bagay na gusto mo. Hallelujah! Praise the Lord! Sabi na mahal na Panginoon, humingi ka, ito kayo bibigyan. Kumatok ka, ito kayo bubuksan. Humanap ka, at ikaw ay makasusumpong. Sapagkat lahat ng humihingi ay binibigyan. Yan pangako na malapit nun, lahat ng humihingi ay binibigyan. Problema sa atin, ayaw nating manghingi. Iba naman ang hingi. Hindi dumating after one week, hindi totoo. Nag-alinlangan agad. Pag humingi ka, sampalatayanan mo na parang nasayo na. Ganyan. Dahil in God, there's nothing impossible. Sa Diyos, walang imposible. Lahat kaya niya ibigay. Dahil hindi ka basta-basta. Ikaw ay totoong anak ng Diyos. Hallelujah! Praise the Lord! Diba? Ayan. Hinawakan nila yung lumpo at karakadaka. Yung buto ay lumakas at biglang nakatayo yung lumpo. Ganyan ang power. Ganyan ang kapangyarihan ng ating mahal na Panginoon. Kaya na gawin ang mga bagay na imposible sa paningin ng tao. Hallelujah! Praise the Lord! Lahat ng bagay, kaya niya gawin. Sumampalataya ka lamang at gawin mo ang dapat mong gawin. Dahil ang panampalataya na walang gawa, patay. Pag sumampalataya ka, gumawa ka. Anong gawa? Manalangin ka, magsumamo ka. Hindi makuha ng 2 oras, gawin mong 3 oras. Hindi makuha ng 3 oras ang panalangin mo para wala pang tugon. Kasi ang katugunan ng Diyos, ipaparamdam yan sa puso mo pag nakarating ang panalangin mo doon sa trono ng biyaya. Hindi makuha ng 3 oras, gawin mong 5 oras. Huwag kang titigil hanggat di nakarating. Ganyan ang gawa. Kaya hindi natin natatanggap yung ating hiningi kasi hindi natin pinarating sa trono ng biyaya. Ang Diyos napakabanal, pinabahal. Hindi basta-basta nakalulusot yung prayer. Kailangan magsumamo ka. Kailangan mapagod ka. Kailangan kumari, pawisan ka. Kumari mag-ayuno ka. Pero pag nagawa mo yan, ipaparamdam siya ng mahal na Panginoon ng panalangin mo. Nakarating na doon sa trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Yan ang sinasabi na gawa. Faith without work is dead. Nanampalataya nga tayo, pero hindi naman tayo gumawa. Diba? Walang mangyayari. Pag nanampalataya ka, gawin mo. Marami dito nanampalataya. Hindi nila kaya gumawa. Pumunta rito. So, nandiyan na pastor. Sabi nila, hindi namin kaya manalangin. Okay, kami mananalangin sa iyo. Marami ganyan Sir Sanda, Nicolas, andito, Sir Sanda, taga Laguna yan. Dying, pumunta rito.
Hindi na kaya manalangin, mahina kayang katawan. Kami nanalangin para sa kanya. Wala pa siya rito, nagpre-request from Laguna. Wala kaming tigil sa panalangin. So, nagdala ng pastor, yung abang lingkod, 5 oras, walang tigil sa pagpupure. Then may pre-request, there's Santa Nicolas dying. Ang kayang kaluluwa ay humiwalay na sa kayang katawan. Wala nang pag-asa. Kausap ko sa cellphone. Sabi ko, buhay ang Diyos, pumunta ka rito sa Baliwag. Gagaling ka sa pangalan ni Jesus. Hallelujah! Praise the Lord! Pero wala kaming tigil sa pananalangin. 5 oras, 7 oras. Halos nanginginig na yung laman ko sa pagod. Sabi ng Biblia, kailangan gumawa ka. Nagbiyahe si Sanda. Pagpasok sa gate, hindi pa namin nililihan. Sabi niya, pagpasok ko, bigla akong gumaling sa pangalan ni Jesus. Hallelujah!